Gusto ko lang klaruhin yung nut kasi meron bang mga hindi nakakaintindi or medyo nalilito sa nut translation. Ang nut translation ay halimbawa itong IP natin is 192.168.1.0. so nang sinasabi yan, hindi siya lalabas dito na ASO with this IP. Ang gagamitin niya IP, parang magta-transform siya kung anong IP siya lalabas dito. So huwag kayong malito. So paglabas niya dito, instead na 192.162, hindi na magiging nut na siya, isa lang lagi siya. So static nut gagawin ko ngayon. Paano natin gagawin to? Sabi niya, configure static nut on router site A when host A, ito mga host A yan, communicates to web server. Ito, it should translate to len 1.1.10. yan. Ito, when host A 1A total host B. So ito, meron tayong dalawa. So dito magkakaroon tayo ng dalawang nut para dito. Ito naman when host 1 before, ito another naman to. So dalawa, bali apat na nut. Static kasi. Teka, host 1B static. Tingnan ko nga yung IP nito. Static. Yan, static. Wala siyang nilagay. So lalagyan ko ito. Lasin. Yan na natin na 192.168.2.10. That 2.1. Yan ang gagawin. Pero confirm natin. Ito, nagmawalag siya, hindi ko pa ginawa yan. 2 para malinaw. So yun nga, consider net 0 is 2.1. So gagawin ko yan, lagyan ko lang ng IP to. Gagawin kong yung isa is 10. Tama ba yan? Let's see again, check, double check. Sa 0, yeah, 2.1. Gawin kong 0, tapos ito gawin ko siyang 11. Para 192.168.2.11. This case kasi may sin-define siya na dalawang host sa taas, dalawang host sa baba. So apat yung IP natin. Ito naman gawin yung gagawin ko, para hindi tayo magkalituhan. 192.168. Is that 0.1.10 para wala. 192.168.1. So okay na. Ito 11. 192.168.1.11. 192.168.1.1. So okay na. I'll try to ping and the ping ko 12. Ping ko si 12.1. Ping ko si 12.1. Ping 192. Ping 12.1.1.1. So napiping ko
ito. What I'm going to do is, ayaw niya. Yung host na to, host A, gusto niya translate ito. So, ang gusto niya is maging, tingnan niya mabuti. Ang IP nito, serial na to is 12.1.1.1. Clear na may na. Ang gusto niya, lumabas siya ng 12.1.1.10, not 12.1.1.1. Kasi nyo, ito is ang IP niya 1.1. Kailangan lalabas siya pag itong A ang lumabas, A, host 1A, ito yung gagamitin niya. Pag na-communicate siya ito gagamitin niya, hindi ito, hindi yan. So translate natin siya sa ito. Anong gagawin natin? So first is static to, ibig sabihin 1, 2, 1. Configure natin, sabi niya configure ko na pag lalabas yung A, communicate siya dito, gagamitin ang it should translate 12.1.1, hindi 12.1.1.1, hindi yun 12.1.1.10. Si 2A is ganun, so 1 to 1 ang ating mapping. So first, define nyo rito, marami tayong dapat gawin. Ngayon, unahin ko muna is IP NAT. I wanna NAT. Ano yung ina-NAT mo? Yung inside, ayan, yung loob daw, inside. Sabi niya, source address. Ano ba yung source address na imamap ko? Unang-una, yung 192.168.1.10. Asan yan? Ito yan, si host A. Dapat tumaba siya ng 12.1.1.10. So ayan na, ang sabi niya. Tama ba? Teka. Inside source muna nalagay mo, source, tapos 192.168.1.10 to si 1A ha, 10 kasi ito yun. Source muna, source, tama ba yan? What sense? List kung gumawa ka ng access list pag marami sila. This time is static ang gagawin natin, static. Ngayon inside, yung inside yun nga, yung IP address na yun, source is static, tapos define mo kung anong, so 10.192.168.2.10. Yan yung source mo ha. Ngayon yung global address, ang global address na gamitin ko is ito, 12.1.1.10. 12.1.1.10. Yan ang gagamitin niya paglabas, and that's it. So na-configure mo na. So next is yung isa naman, etong ito yung i-map ko naman to. IP NAT pa rin, hindi na 10, 11. Yung 11 ano siya dapat lalabas? 12.12. yung .11 din. So same, hinggayin ko 11. So na-map ko na 1 to 1. Total, nandito na rin naman ako. Gagawin ko na lahat ng IP NAT. Hinanat ko na rin to.
Itong si 10, tingnan natin to. The 10 din. Lalabas naman siya sa 110, 111. We'll see that, ha? IP na source is 2 yan. 2. Oh, ito na lang. 2. Kasi that sila. Si that 10 ilalabas sa 111. 110. That's sa 111. So, 110. Lalabas siya dito. So, that's it. You got? Tapos yung isa pa, si 11, lalabas din kay 11. Gets yan? Yan yung IP natin. So, nainat na natin 1:1. Ang next na gagawin tayo, identify natin yung port na inside tsaka outside. So, gagawin natin interface. Punta tayo sa interface. Interface FA0 0 IP NAT. Sabihin natin inside to. Inside ito. 0 inside sila. Inside yan. Ito yung outside, which is the global. Tapos interface FA0 IP NAT. Define natin siya. Ito inside pa rin siya. So yan, define na natin. Define natin yung outside. Interface serial 0 0 0. Up. So, alam mo bakit? Tingnan natin, hindi siya 0 0 0. Interface serial 1 0. Bakit naman? Yun 0 interface serial 1 0. Interface serial 1 0. That's it. IP NAT. This is outside. Yun lang. So, define natin. Ganun lang siya. 1:1 mapping. Tandaan nyo, pag gumawa kayo ng complete IP na, ito tinatype yun sa global. Pag gumagawa kayo ng, define nyo yung interface kung inside siya o outside NAT, sa interface kayo. Then, so this time, gawin natin exit to. Debug IP debug IP IP NAT IP NAT. So, tingnan ko, magpiping ako kung gagamitin niya ba ang IPS ping 10.1.1.2. Let me see. So, that's it. So, tingnan natin kung nagkaroon ba ng translation. Ito na, tingnan niya, makita niya IP NAT na-translate siya sa 12. Makita niya yan, debug. Ayan yung ano, nagping ako. Ping ko naman siya, tingnan niya yung 192.168.110 na translate siya dito. Nasaan tong wala na. Ang IP nito is, tingnan niyo mabuti. So, iba yan ha. Nag-alias siya. Nag-alias siya dyan. Ito naman, tingnan natin. Oo nga, sino ba yung nag-ping? At least napakita ko na sa inyo ha. Set 10. So, this is, ito naman na, tatry ko. So, dapat to, si
11. Tingnan natin si 11. Si 11. Where's my nut? So, merong hindi malinaw. Mali naman ako ng ginagawa. Or I should not ping yun. Kailangan i-ping ko is si 10.1.1.2. Ang piniping ko is this. So, walang translation na nagaganap doon. So, I should ping which one? Ito, si web server. 10.1.1. Kasi ping 10.1.1.2. And let's see, there should be a translation happening inside the router. So, yan siya. Kita nyo? 11, lumabas siya ng ito yung IP niya, lumalabas siya ng 10.1.11. So, successful. Dito naman, ano dapat IP nito? Host 1B. Host 1B. Dapat itong IP niya pag lumabas siya. So, I will try to ping the web server. Yun ang process. Ping 10.1.1.2. So, let's see what's happening here. Let's see. Ito na. 10. Diba? That 110 siya. So, we're successful. 110. Dapat yung isa ito host B3 magiging .111 yung kanyang wala pang .11 dito. So, I will try to ping and use host 2B. Host 2B. Itong ilabas yung ano yan, yung route ito, makita ko yung progress ng both side. So, I'll try to ping 10.1.1.2. See? So, this time, na-achieve natin yung translation. Na-translation. So, let's try naman. Tingnan ko ako makaping. Maping ko naman si ping ko yan si any of them. Ping 192.168.1.10 which is si host 8. Tag magta-translate siya. Yun naman din ang IP niya. Tingnan natin kung ano nangyari. Nakita niyo? Naging ito siya, ito yung source, naging alias siya nito pag ano, translation. Kita niya, ayos din yan ayos siya sa translation. Ito siya, ganun pa rin ang sequence. Now expire na. Now this time successful. So that's it, is static. Ngayon next gagawin ko yung sa dynamic. So dapat sana naintindihan yung concept ng NAT, which is tinatranslate niya yung IP na to paglabas. Paano ko ginawa yun? Ginawa ko debug debug ang command ko IP NAT. Ngayon ang pagganun, ang magagawa ko lang
Undebug. Debug. Hold na lang para ma-turn out na. Undebug. Hold. So, ang ganda ng ginawa natin yung debug para makita natin yung translation. So, sana naiintindihan nyo yung translation natin, which is static one-to-one mapping. Next, gagawin ko tong dynamic map. For now, dito muna. Bye-bye.